Dinag pa niya ang click ng lock ng pinto, nang tuluyang isara iyon ng ginang na lumabas. Mangganing-aning tumalikod na siya, at kumari pa ng takbo palayo sa binatang matiim ang pagkakatingin sa kanya ngayon. "Why don't you take a seat, Mrs. Viles?" Anito sa boses na pakiwori niya ay nang-uuyam. Mrs. Viles, hindi siya tumalima. Ibig sabihin ito ang magiging trainer niya. Alam ba ito ng papa niya? Oo, namanipula na naman siya. Of all people, bakit ito pa? Should we start right now? Sa halip ay sabi niya. Hindi niya matagalan ang ganitong senaryo. Hanggat maaari. Gusto na niyang makaalis sa harapan nito. Pinilit niya itong tingnan ng diretsyo sa mata. "Why in a hurry, Mrs. Viles? I think it's proper for you to introduce yourself first." Himak na lalong tumiim ang tingin sa kanya. Napabuntong hininga siya. Obviously, pinaglalaruan siya nito. At wala siyang panahong sa mga ganang bagay. Tumalikod na lang siya, para tunguhin ang pinto, ngunit hindi pa niya nahahawakan ang seradura, nang bigla na lang siyang kabijin, at isandal sa dingding na salamin. "Running again ha?" Nag-uumigting ang bagang na sabi ni Leo. Hindi siya kumibo. Napatitig siya sa mukha nito, na nagbabadya ng pidgel na galit. "Nagiging habit mo na yan. Can't you tell me what is going on?" Ano bang ibig sabihin nito? Yung pag-alis niya sa Batangas na walang palm? O ang pagtatangka niyang umalis ngayon? O ang pag-alis niya kahapon pagkatapos ng magdamag na ginawa nila? Huminga siya ng malalim, at itinulak ito sa dibdib. Ngunit para lang siyang nagtutulak ng pader. Walang magawa na napabuga na lang siya ng hangin. "Look, I came here for my father's request. I never expect na ikaw ang makikita ko dito. And I have no choice kung di gawin ang dapat na gagawin. Now if pahihirapan mo naman ako, I'll better quit," mahina niyang sabi. "At sa papaanong paraan kita pinahihirapan, Mrs. Viles?" Sarkastikong sagot naman ni Leo. "Why can't you tell it to yourself?" Dagdag pa nito. Ano daw? Nagulat pa siya nang hilain siya nito, at iupo sa sofang nandoon. Umupo ito sa tabi niya, habang hindi hinihiwalay ang mga kamay sa kanyang baywang. "Now speak. Start first when you left when we're in Batangas." Medyo may diin sa boses nito nang sabihin iyon. Tila naman naumid ang kanyang dila. Ito na yung pagkakataon na hinihintay niya. Nilaro-laro niya ang mga kamay, na nakapatong sa kanyang kandungan. Ano bang sasabihin niya? Na umalis siya, kasi nasaktan siya sa nakita. Na nagselos siya dahil mahal na niya ito. "I'm waiting," antag ni Leo sa kanyang pananahimik. Napalunok siya. "I just want to live that day," pagsisinungaling niya. "Really? You want me to believe you?" Tila lalong nairita ang binata sa kanyang naging sagot. "And what about yesterday? I told you kailangan nating mag-usap, pero nawala ka na naman. Tell me, anong gusto mong mangyari sa marriage natin?" Napatingin siya kay Leo. Anong ibig sabihin nito? Speak it up straight, hindi yung dinadaan mo sa paalis-alis ng walang palm. Madali naman akong kausap, kung ayaw mo sa marriage na ito. Napalunok siya sa narinig mula dito. May ibig ba itong ipahiwatig sa sinasabi nito, na gusto na nitong maghiwalay na sila? Tumayo ito at sumandal sa mesa nito. Humalukip-kap at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. "We can talk like a decent people all along, how can we understand if you keep on running?" Formal ang boses na sabi pa nito. "Spell the words, and I'm much willing to cooperate." Tuluyan nang hindi nakapagsalita ang dalaga. She was not expecting this. Hindi ito ang senaryo na nasa isip niya, kapag nag-usap sila tungkol sa kanilang problema. Kulang na lang ay ipamuka nito sa kanya, na nag-iinarte lang siya. O baka masyado siyang umasa, na akala niya ay may pitik na din siya sa puso nito, at susuyuan siya nito. Na ang totoo pala ay wala naman. At ang masakit na katotohanan pa, ay kayang-kaya siya nitong idespatcha kung sasabihin niya lang. Napangiti siya ng mapait, nang pagkatapos ng mga pinagsasamahan nila sa kama, ganon na lang yun, wala bang halaga iyon sa binata? Wala ka pa ding sasabihin. Tila naiinip na antag ni Leo. Napapitlag pa siya dahil doon. He seems so different now. Kakaiba sa naging trat o nito sa kanya, nung nasa Batangas pa sila, matapos nitong makuha ang pagkaano niya, at malamang birhen siya.
He was back sa pagiging suplado, na siyang impresyon niya nang una itong makita. What for? Nakuha na nga siya diba? Let me think about it, nasabi na lang niya. At ipinilit itong tingnan ng diretsyo sa mga mata. Hindi niya pwedeng ipakita na naapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata, nang maramdamang manububig iyon. Kumunat ang noo ni Leo sa kanyang isinagot. Until when? Mapanganib nitong tanong. Nagyuko siya ng ulo. Nagmamadali ba itong makalaya, mula sa pagkakatali sa kanya? Until next week, tila wala sa sariling sagot naman niya. Make sure, at tumalikod na ito. Papunta sa upuan nito. Now wait for my staff in the receiving area. Meanwhile, I'll appoint someone na i-accommodate ka. I have an urgent meeting today with a client. Sa narinig ay kusa siyang tumayo. At ngayon dinedispatcha na lang siya ng basta-basta. I'll go ahead. Palem niyang walang lingon likod itong tinalikuran, at lumabas ng pinto. Pabagsak niyang iniupo ang sarili sa pang-isahang sofa, na nakatalikod sa direksyon ng opisina ni Leo. Samot-saring isipin ang nag-uunahang umalpas sa kanyang utak. Una, naghihinala siyang namanipula na naman siguro nila Mr. Arnold Viles at ng daddy niya, ang magiging training niya kuno dito sa Viles Group of Companies. Pangalawa, hindi niya inaasahan ang reaksyon ng asawa. Bakit kung makaasta ito, ay para bang ito pa ang galit sa kanya? Natila siya itong nag-iinarte sa inaasal niya. Masama na ba ngayon ang umiwas, at isalba ng pansamantala ang puso niyang nasasaktan? At pangatlo, kung gusto nitong makalaya mula sa kanya, bakit kailangang pang manggaling sa kanya ang desisyon? Para ano, siya ang lumabas na masama sa paningin ng mga magulang nila? Napabuntong hininga siya. Nasa ganong pagmumuni-muni siya, nang mapansing ang babaeng tila papunta sa direksyon ng opisina ni Leo, at mapagsino iyon. Si Margaret, ni hindi man lang ito tumitingin sa paligid nito, dirdiretso lang kaya hindi siya napansin. At sa tingin niya ay mas lalo itong gumanda ngayon. Dahil sa bagong estilo, at kulay ng buhok nito. Pati pala dito sa Manila, nakasunod pa din ito. No wonder na walang pakialam ang magaling niyang asawa, dahil kung sakasakali may reserba na naman ito. Tila bigla siyang naliw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Yung pakiramdam na biglang sumasayaw ang kinauupuan niya, at ang biglang pagbaliktad ng sikmura niya. Nasa po niya ang noo. Bigla din siyang pinagpawisan ng malalamig, sinulyapan niya ang guard, medyo malapit lang naman ito sa kanya. Pinilit niyang lumapit dito, at magtanong kung nasaan ang banyo sa floor na iyon. Tinuro naman nito iyon. Nasa sulok gawi sa direksyon ng opisina ni Leo. At wala siyang choice, kung di dumaan sa harapan ng opisina nito. Dahil kung hindi nararamdaman niyang magkakalat siya mismo doon, sa kinauupuan niya kanina. Pagkapasok, ay sakto namang bumulwak ang bibig niya. Mabuti na lang at namataan agad niya ang lababo, at doon siya sa muka. Inabot siya ng halos kalahating oras doon. Na kung wala pang kumatok, ay wala siyang balak na lumabas. Medyo kumalma na ang tiyan niya. Pero ramdam na naman niya ang pangangatag ng tuhod, at panghihina ng katawan. Ma'am, okay lang kayo? Tanong ng hindi niya kilalang babae paglabas niya. Nagangat siya ng tingin para sagutin ito. Opo, medyo nagulat pa siya nang makitang nasa likod nito si Leo, na nakakunot noo na naman habang nakatingin sa kanya. Iniwas niya ang tingin agad dito. Walang masabi na nakamasid lang siya dito. Mrs. Viles, napapitlag pa siya nang tawagin siya ng binata, matiim pala itong nakatingin sa kanya. Ha, can you please sit here now so we can start? Formal na sabi ni Leo. Napatingin siya dito na tila gustong tanungin ang binata, kung seryoso ba ito, sa tabi talaga nito. What's wrong Mrs. Viles? Sa puntong iyon ay tumayo ito, at naglakad palapit sa kanya. Naalerto siyang bigla. Actress sana siya, ngunit nasa likuran na niya ito. Kailangan pa bang buhatin kita papunta doon? Bulong nito sa kanyang tainga. Pakiramdam niya ay nagsitayuan lahat ng balahibo niya sa batok. Automatiko siyang napalayo dito, at humakbang papunta sa pwesto daw niya. Hindi niya mapigil ang padabog na umupo doon. Sinundan siya ng tingin ni Leo na napapailing. Here are the files na kailangan mong aralin. Sabay lapag ng gabundok na mga folder sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata niya, napatingin siya agad sa binata.
Double-check the files na nadiyan sa laptop mo, same folder's name, same file's name, but magpre-proteste sana siya. She was a trainee, hindi employee nito. Ba't niya ipapagawa ang mga yun sa kanya? That's part of our training, so just do it. Walang anumang sagot ni Leo na naupo na din sa upuan nito, at binuksan ang sarili nitong laptop. Na para bang pinamumuka sa kanya, na wala siyang karapatang magreklamo. Lihim siyang naglabas ng malalim na hininga, at inumpisahang baklatin ang mga nasa folders. Sundin na lang niya ito para walang diskusyon. Maya-maya pa ay naging abala na siya, tutok na tutok siya sa ginagawa, at hindi na niya namalayang ang oras. Kailangang matapos niya ang mga pinapagawa nito para sa kanya. At nang makauwi siya agad ng maaga, baka sampungin na naman siya ng pagduduwal. Umaatake pa naman iyon kapag umaga at gabi. Pati ang katabing binata, ay hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Nakita niya itong lumabas kanina, at ilang minuto na rin na hindi pa ito bumabalik. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina nito, at pumasok ang binata. May mga bitbit itong paper bag, na brand ng isang sikat na pagkain. Linapag nito iyon sa harapan ng lamesa. Let's eat first, sabi nito. Hindi niya ito pinansin, at nagtuloy-tuloy lang sa ginagawa. Mamaya na yan, kain muna tayo. Ilinapit ni Leo ang isang food pack sa kanya, pati ng mga cobertos. Busog pa ako eh. Napapangiwing sagot niya, nang malanghap ang amoy niyon. Hindi niya napigil ang takpan ng ilong, at masamang tumingin sa binata. Why? Nakakunot noong tanong ng binata. Hindi siya kumibo. Sa halip ay nagmamadaling pumasok ng banyo, mabuti na lang at may sariling CR ang opisina nito. At doon ay linabos niya, ang nagpabaliktad ng sikmura niya na naman. Pinagpapawisan pa siya ng malamig. Naramdaman niyang may hamagod sa kanyang likod. What happened? Nag-aalalang sabi ni Leo. At kung hindi siya nagkakamali, ay kakabakasan ang boses nito ng pag-aalala. Hindi niya ito masagot. At nang parang naubos na lahat ng laman na nasa sikmura niya, ay naghilamos at momog siya. Nang hihina na naghanap siya ng masasandalan. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ulit ni Leo, na pumulibot agad ang isang kamay sa kanyang baywang. Pinunasan nito ng palad ang mga pawis na nasa kanyang noo. Umiling lang siya. Are you sick? Ba't lagi kang ganito? Nag-aalala pa din na giniya siya nito, palabas ng banyo. At iniupo sa mahabang sofa na nandoon. How do you feel? Tanong nito. Nang nasa upuan na sila, nakayuko ito sa kanya at nakatukod ang mga kamay sa sandalan ng sofa. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Umiling-iling siya. Yun din sana ang binabalak niya kahapon, kaso tinanghali nga siya ng gising kaninang umaga. Medyo nag-aalala na rin siya sa nangyayari sa sarili, pansin niyang medyo nangangayayat na rin siya, at napapadalas ang duel niya. Hindi na sa dahilang may hangover o nakainom siya, medyo parang kakaiba na. At tila mas lalong nakakapanghina sa kanya ang kalagayan ng ayos nila. Kanina lang ay ang songgit-songgit nito sa kanya, ngayon naman ay todo pag-aalala ito. Akala ba niya ay atat na itong makipaghiwalay sa kanya? Kukunin ko lang yung food, baka nalipasan ka na ng gutom, tatalikod na sana ito para kunin ang pagkain ng pigilan niya ito. Ang isang kamay nito ang nahawakan niya. Namula ang kanyang pisngi, nang huminto ang binata at tingnan ang mga kamay niyang nasa kamay nito. Dagli niya itong binitawan. Huwag, ayoko ng amoy ng dala mo, it's make me sick, mahina niyang sabi. Kumunot ang noo ng binata. Tumiim ang tingin sa dalaga. I'll just want to take a rest. Just give me 30 minutes. Magiging okay na ako. Hindi tumitingin dito na pakiusap niya. I'll assure you na tatapusin ko yung pinapagawa mo, dugtong pa niya. Ilang folders na lang sana iyon. Kung hindi lang nito idinoldo sa harapan niya yung pagkain, na hindi niya nagustuhan ang amoy, ay tapos na sana siya ngayon. Matagal bago ito sumagot, kaya nag-alala pa siya kung papayag ito o hindi. Nakahinga lang siya ng maluwag, nang humalukip-kip ito at pinagmasdan siya. Okay, sagot nito. Mabuti na lang at nakapantalon siya ng skinny, at tinernuban ng nakapanloob na polo shirts, kaya hindi siya asiwang kumilos na masilipan siya nito. Humiga siya ng patalikod dito, at namaluktot na ipinikit ang mga mata.
Wala siyang pakialam ano na ang hitsura niya sa paningin nito. Importante mawala itong sama ng pakiramdam niya. Tila tumagos na sa mga buto ni Lindsay ang mata ni Leo habang nakatitig sa dalaga. Bagaman maluwag ang upuan, ay hindi niya gusto ang nakikitang kalagayan nito. At kung siya ang masusunod, ay gusto niya itong iuwi sa sarili niyang bahay. Para makapagpahinga ito ng maayos. Ngunit alam niyang tututulan nito iyon. At baka takasan na naman siya. Gusto niya itong kumprontahin sa ginawang pag-iwan sa kanya sa Batangas, ngunit pinagpaliban muna niya. Lalo na nang malamang abala ito sa nalalapit na graduation nito. At nang magkaroon ng pagkakataon na magkita silang muli. He was really very angry sa mga lalaking lapit ng lapit dito, at sa mga iba pa, na kung tumingin sa dalaga ay tila hinuhubadan na ito. He was there at the party from the time it was started, dahil siya mismo ang nag-request noon sa kanyang mga magulang, na bigyan ng party ang dalaga. She deserved it anyway. And he admit he was really very proud of her. Ang buong akala niya ay hindi na ito sisipot sa sarili nitong party. Ngunit sa kainaitan ng party, ay dumating ito in her red super hot dress. She was really beautiful, kaya hindi niya masisisi ang mga lalaki na ganun na lang kung tingnan ito. Lalo na yung kasama nito pagdating, na nang ahas pang isayaw ang dalaga. Kung hindi pa siya nakapagpigil, ay mangganing-aning sugulin na niya ito. May nakapagsabi na masugid daw iyon na manliligaw ng asawa, came from a rich family, and his name was Harold. Hindi siya nagpatumpik-tampok pa nang makitang susuray-suray ito, habang naglalakad sa isang pasilyo, pumasok ito ng banyo. Nag-abang siya sa pinto, at kinatok na ito ng ilang minuto na ang nakalipas, ay hindi pa ito lumalabas. And there, he almost collapsed in his arms. Ganitong-ganito din ang kalagayan nito noon na nanghihina. He really missed her, kaya hindi na niya napigilan ang sarili na lambingin ito ng paulit-ulit. Wala siyang balak sanang matulog, para kausapin ito, and make things clear between them. Pero tinakasan lang na naman siya nito. Pati kahapon na ang balak sana ay ihahatid ito sa kondo nito, dahil nag-aalala siya sa kalagayan nito. But just the same she escaped from him again. Tinawagan pa nga niya ang guard na nasa exit para i-hold ito ngunit hindi na daw nito inabot, at nakasakay na ng taxi. Which he wonder why she keep on running away from him, kaya pumasok sa isipan niyang baka ayaw nito sa ideyang nakatali ito sa kanya, at siya na mismo ang nagpapadesisyon dito, kung ano ang gusto nitong mangyari sa marriage nila, kahit labag iyon sa kalooban niya. Humugot siya ng malalim na hininga, at hinhila ang isang upuan. Pumwesto siya malapit sa kinahihigaan ng dalaga, kailangan niyang bantayan ito, at baka takasan na naman siya.